Magandang araw mga kababayan ko at as usual another day, another chikahan na naman po tayo at katatapos ko nga lang mapanood itong interview ni ex-Senator Trillanes with Mr. Jojo Alihar. This happened a couple of months ago at ngayon ko lang siya napanood just because meron ako nakitang isang clip wherein tumatak sa utak ko itong clip na ito no nang mapanood ko itong ah, snippet from that interview wherein sinabi ni ex-Senator Trillanes na yung dineclare daw at yung PR daw kay Digong that time when he is campaigning na he made Davao City, the safest city in the Philippines, it's all a joke. It's all a PR and it's fake news. So, ang fake news, it all started way back 2016 when he was campaigning for presidency. Doon nagsimula ang fake news. Kasi during that time daw, hindi pa daw talaga uso ang fact-checking. So, people tend to believe you whenever you post something, people may tend to believe you. Kasi nga, nung time na yon hindi pa uso ang fact-checking at people are just so ignorant. Very gullible ang mga tao nung time na yon way back 2016. So, it's just so sad no, na naloko tayo just because of that tagline na he made Davao City the safest city in the Philippines. At ito nga ito yon. Ang Davao daw hindi man lang papasok yan sa top 1,000 safest cities in the whole world. Ganoon siya ka-fake news. Ito daw Davao City is number 1 sa crime rate yan. Sa rape, no, at sa murder, sa datos ng Philippine National Police ay number 1 sila sa crime rate. So ganun ka-extremes, ganun nila napabago yung image ng Davao City. No, bigla nila siya naging safest city in the world. Ito namang mga taga Davao, proud naman kahit alam naman nila sa kanilang sarili na hindi ito totoo. Hindi man lang sila nag-react. 'Di ba? Ganoon nila tayo naloko. I remember nung time na yon when he was campaigning for presidency way back 2016, I have so many people around me who are very very much into Digong. No, talagang sinasamba nila. And this is no exaggeration, talagang sinasamba nila si Digong. To the point na mas iniiyakan pa nila si Digong kaysa sa kay Santo Papa. Kasi there was this time na nag-mobile parade dito si Digong, no? Nag-caravan siya dito sa Manila. Inabangan talaga ng mga, let's say, friends na rin. Naging part of your life na rin kasi parang naging katrabaho mo sila, ganyan. Actually, majority of my workmates that time, sobrang into Digong talaga. Baliw na baliw talaga sila kay Digong. Nung time na yun kasi, sa akin naman, hindi ako masyadong engaged into too much yung popular politics. Kung sino lang yung feel ko na nararamdaman ko na si Digong kasi hindi ko talaga siya kilala at all. Bigla na lang sumulpot yan as mayor of Davao City, di ba? Nung time na yun, talagang grabe yung mga people around me, talagang nung nagpunta sila sa parade ni Digong, grabe daw ang strong ng presence ni Digong during the time na talagang nung papalapit na daw yung mobile sa kanilang harapan ay tumulo daw talaga ang kanilang mga luha. My gosh, sinasamba talaga nila si Digong during that time. I wonder ano na kaya nangyari sa mga workmates ko na yun. Wala nang balita sa kanila eh. And ano kaya ang reaction nila ngayong mga ganitong panahon na, 'di ba, nagkalabasan ng baho, nagkalabasan ng mga tinatago. So ngayon ko lang napagtanto na kung bakit tinurn down ni Digong yung pakikipag-tandem niya, yung president and vice president, pakikipag-tandem, inoferan kasi siya na maging